Ang unang kasong tatalakayin natin ngayon, mga kapatid, ay magbibigay ng katanungan sa ating kapulisan tungkol sa ano ba ang gagawin ng isang pulis sa isang sitwasyon na kung saan nakita siya ng isang tao na sa palagay niya ay kaduda-duda po ang behavior. And ano ba ang nakapaloob sa POP, Police Operational Procedure, tinuturo po to sa kanilang training, ang kanilang maging reaksyon. At the same time, pag-uusapan na rin po natin ang tinatawag na rules of engagement. Ano ba ang dapat gawin ng isang pulis, yung kanyang reaksyon, kapag sa tingin niya, yung isang tao na kinukumpranta niya while doing his job ay nagpo-pose ng panganib sa kanya o sa mga taong nasa paligid. Rules of engagement ang tawag niyan. So, kaya ko po sinabi yan dahil meron pong nangyaring isang insidente na nagba-viral po, trending po ngayon, kuwang-kuha sa video, yung pamamaril sa isang dating sundalo. At yan ay ipapaliwanag sa atin ni Shari. Yes, Idol. Kalat na nga po sa social media itong shooting incident na naganap po noong April 21 noong Martes lamang po sa Maligaya Drive, Barangay Pasong Putik, QC. Kung saan binaril po ni Police Master Sergeant Daniel Florendo Jr. itong si Corporal Winston Ragos na dati pong sundalo. Makikitang tinutukan niya ng baril at pinaputokan ng 2 beses itong si Ragos at mapapanood din po na naihagis pa nito ang kanyang bag bago siya tuluyang bumagsak, kung saan wala naman po itong dalang caliber 38 at bottled water at gamot lamang po ang laman ng bag. Una na pong sinabi ng kanyang ina na may post-traumatic stress disorder. World War II, ang tawag dito is warsya. Ngayon po hindi. Ang politically correct na term dyan is PTSD. Makakausap po natin ngayon ang mga kapamilya ng biktima. Umpisahan natin sa pamangkin na siya po ay isa sa mga eyewitness, nasaksihan niya mismo yung pangyari. Siya po ay si Miss Faye Makahilig. Miss Faye, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Una sa lahat, kami po taus-pusong ikiramay po sa inyo, Miss Faye. Now, Miss Faye, ano bang nangyari talaga base po sa inyong nakita at nasaksihan? Wala naman po, sir eh. Wala po talagang ginagawa yung tito ko. Bali, nakatayo lang po talaga siya. Manghihingi po sa kamag-anak din po namin ng pambili po sana ng sigarilyo po. Okay. Tapos po, ganun po kasi talaga yung tito ko, naglalakad-lakad po. Kahit saan po siya. Tapos po may naki-CR daw pong isang pulis dito po sa may tindahan. Para pong feeling niya po siguro sinusundan po siya ng tito ko pero palakad-lakad lang naman po talaga. Tapos po sir, maya-maya po nagsumbong po ata siya doon po kay Sir Florendo. Okay. Sino po si Sir Florendo? Yun po yung bumaril, sir. Okay. So, nung magsumbong siya kay Florendo, siguro mas nakakataas sa kanya yon yung pinagsumbungan niya o baka team leader. Alright. Ano nangyari, ma'am? Tapos po, nung bibili na po sila ng sigarilyo po nga, nung kamag-anak po namin, maya-maya po, malayo pa lang daw po, nakatutok na po yung baril po ni Sir Florendo po sa tito ko po. Okay. Patawid pa lang po siya ng kalsada, tapos meron pong umaawat po na huwag pong barilin, kamag-anak din po namin. Kasi nga po wala naman pong ginagawang masama, di ba sir? Okay, ang tanong ko po, Miss Faye, wala ho bang nagsumbong sa mga pulis na isinusumbong Wala po? po. Ito pong Wala inyong pong naman po kasi tito. ginawang masama eh. Okay, isang tanong yan. Pangalawang tanong, ma'am, nagkaroon ho ba ng aalitan sa pagitan po ng inyong tito at ng mga pulis bago po doon sa insidente ng pamamaril? Yung sagutan, yung sigawan, away, wala. Okay, so basta na lamang po, yung pong pulis na nagsumbong sa kanyang siguro team leader, kay Florendo, and then si Florendo dumating, at yun na nga po, nakita sa video, pinapadapa. At ito pong inyong tito, hindi naman dumapa dahil bakit nga siya dadapa, ano bang problema, anong kasalanan. At the same time, ito pong tito nyo pala, bayani po ito, ano? Siya po ay nagsilbi sa Marawi, ano? Marawi Siege. Okay. Ano po yung rango niya? Sa army po siya dati, ma'am? Opo, Philippine Army po. Ano pong rango niya? Corporal po. Okay. Sabi niyo po, ma'am, talagang ugalan niya pag-gala-gala. So, malamang baka siya po ay meron tinatawag na PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Meron po. Ayun. So, alam na po ito sa buong barangay na ganun po talaga yung tito nyo. Pero, wala pa po siya nasasaktan. Never. Wala po. Hindi po nananakit yung tito ko, sir. Okay, so wala po siyang masamang record, sumbong sa barangay, blatter sa pulis. Wala po.
Wala po, sir. Ito pong mga pulis, ito po yung mga dayo. O kilala ho ba ng mga pulis ang inyong tito na siya po ay dating army, ex-army siya? Hindi po nila alam, pero po nung nakatutok na po yung baril, marami pong taong sumisigaw nga po na gano'n. Dating militar po yan. Na nagkaroon ng workshop. Pero ayaw po nilang pakinggan at paniwalaan. Ayun, okay. Kasi sa video, ma'am, yun na pinapadapa ni Florendo. Sabi mo, yun na yung nagbaril. Pinapadapa niya itong si Corporal Ragos. Bago po doon sa pagtutok at pagpapadapa, ano po yung nangyari? Wala po ako nun, sir eh. Basta po, tinawag po ako nung para po yakapin ko yung tito ko para po paamuhin. Doon lang po ako dumating hanggang po sa nabaril po siya, nandun po ako. Now, meron po kasi siyang bag. Ano po? Dala-dala. Ano po yung laman ng kanyang bag? Meron po yung mineral water. Okay. Tapos yung mga gamot niya po. Tapos po yung wallet niya na may laman pong mga ATM pero wala pong kapera-pera yun, sir. Okay. Wala Saka po pong, yung quarantine pass niya. wala pong baril at wala pong kutsilyo. Wala, sir. Wala pong baril yung tito ko. Matapos po yung pamamaril, ano pong sumunod na mga nangyari? Ayaw po nila kaming palapitin para buhatin agad yung tito ko. Inantay pa po nila yung ilang minuto. Ang dami na pong dugong nawala, sir. Bago po nila binuhat yung tito ko. Tapos yung kamag-anak pa po namin yung bumuhat. Hindi po yung mga pulis, sir. Nakita nga po doon sa video, napanood ko po, na parang ayaw nilang magpalapit nga. Huwag kayong lumapit ha. Huwag kayong lumapit. Nagsisigaw sila, wag mo na Opo, lapitan. ayaw po talaga nila. Sa aling punto nung inyo pong tito ay binuhat at dinala sa ospital? After ilang minuto po? Hindi ko po talaga alam yung eksakto, pero mga ilang minuto po yun, sir. Tsaka lang po dumating yung sasakyan po nila, yung barangay po. Tapos dun po nila binuhat ng dalawa ko pong tito. Tapos po, barangay po ata din yung ibang bumuhat eh. Okay. At saka dinala sa ospital. Dead on arrival po. Hindi pa pagdating po, ng sir. May heartbeat pa po siya nun, sir. Tumatayo pa siya nun, sir eh. Nung nakahiga nga po siya dyan, gusto niya pang tumayo eh. Pero ayaw po kami palapitin. Wala pong nag-first aid agad, sir. Kung naagapan po sana yun, sir, buhay pa yung tito ko ngayon. Saan po yung mga tama niya, ma'am? Sa binti po, tapos sa likod po, sir, nakatalikod na po kasi siya nung binaril pa ulit eh. Oh, ilang tama po, ma'am? Dalawa, sir. Tapos nakita nga sa video, bumagsak na siya. Opo. General Guillermo Eleazar, magandang hapon po, sir. Alam niyo na po itong nangyari na pamamaril na po sa isang ex-army? Tama po yun at kasalukuyan pong iniimbestigahan yan ngayon. So ano pong luminito sa inyong investigasyon, General, sir? Nagbigay na po ng direktiba ang ating Chief PNP na magsagawa ng thorough investigation. So initially po yung Criminal Investigation Section Unit ay nag-iimbestiga at naatasan na rin po yung ating CIDG mismo at the same time yung ating Internal Affairs Service. So itay po natin ang magiging resulta ng investigasyon. Initially po, di ba, may mga available na video tayo nakita. Opo. And then, pinagbasihan din natin po yung mga statements itong mga nakuha mga witnesses. So, ito po yung pagbabasihan po ng ating mga investigation unit. At sa ngayon nga, ang assurance naman po ng ating Chief PNP ay siguraduhin na ito po ay pareha at maayos na investigasyon. Meanwhile, yung pong pulis na nakabaril na si Police Master Sergeant Daniel Florendo ay nasa kasalukuyan pong nasa custody ng mga hepe ng Station 5 or Fairview Police Station ng QCPD after niyang ma-surrender yung kanyang baril kahapon. Okay. Sir, para sa kalaman na rin po to ng mga kapulisan at maging po ng mga sibilyan, ano ba yung nakasaad sa POP, Police Operational Procedure, kapag halimbawa yung isang pulis natin nakakita po ng isang tao na kaduda-duda po yung behavior, paano niyo ba dapat kumprantahin yon, General? Well, unang-una po kasi, depende ko po sa circumstances kasi nga tayo ngayon, actually sa ECQ tayo at dapat walang lumalabas. So, definitely, violator po ito at kinausuran ng ating mga pulis. So, tawag po yung kinausuran and then para kung may altercation nangyari, kaya pa din sa pulis. Paglapit ng pulis, nalaman po kasi na ex-military. And then, sinabihan siya na well, of course, kung gano'n po kasi sitwasyon, ang assumption ko, siyempre, isip po gagad na ito, may bag, merong baril. So, kinausuran siya na dahil ang retention dumapa. So, for quite some time, tama naman po yun, dapat meron muna tayong verbal warning. Pinakamaganda sana yun. At sinupad naman po yun. Ito happen lang na for quite some time, ayaw tulupad sa kanyang sinasabi.
At nung humarap na nga siya, nagkaroon pa ng konting altercation at yun, bumunot. Yung sa aktong pagbunot ngayon, ang pulis po parang sinasabi nga na self-defense instinct ang kanyang pinairal. Sa mga pagkakataong ito, hindi madali para ma-assess yung sitwasyon. Ang ating mga pulis ay nagdaan sa training, nag-aral po yung mga yan. So, alam nila ang kanilang accountability and responsibility. At on that particular situation, it was a judgment call for the police na gano'n yung gawin siya. Yun ang gawin niya. Apo. Pero definitely, yan po yung ating gagamitin para sa pag-imbestiga ang isinasigawa. Alright, may mga katanungan lang din po kasi kami po, ako nakita kong video, maging po yung mga kamag-anak na naroon, witnesses. Now, ito pong si Corporal Ragos ay meron pong PTSD. So, kaya po siya, pag-alagala, kaya po siguro siya nag-violate ng ECQ dahil may problema nga po sa pag-iisip na. And then B, wala naman po siya raw ginagawa at that very moment, nung siya po'y kumprantahin, yung pulis natin medyo napraning lang daw po dahil akala niya sinusundan siya, tumawag siya ng backup, dumating na po itong si Police Master Sergeant Florendo. And then, yun na nga po, binunutan na at pinadadapa. Now, may dagdag ko lang po, General, kasi po, ito sa akin lang po, pag napapanood ko po sa CAPS, yung sa US, paano po sila nagkukumpranta ng mga tao na kaduda-duang behavior. Usually, lalapitan nila at nakahawak lang sa holster yung baril na, can I see your ID? Kinakausap. At kapag medyo nakita nila na bubunot yung police, pang. Yun na po yung tinatawag na rules of engagement. Parang hindi po ata nasunod doon, General. Well, may kanya-kanya kung sistema naman yan. Alam mo, kaya lang, Rafi, mahirap kasi na for me na kumbaga parang ang darating is parang dinedepensahan ko agad ang ating mga police even though kanya-kanya situation yan. So, pinakamaganda siguro na kaya natin na matapos yung investigasyon. Kasi ang sinasabi naman natin dito is napakahirap na sitwasyon na ikaw yung nasa panganib. Na kung halimbawa, kasi nga, kung halimbawa hindi agad na nakaputok at ang nakunaan nakaputok ay yung suspect, ang pinag-alamayan naman natin ngayon is yung police na. At saka hindi rin ba niya alam na may problema sa pag-iisip. It could work both ways. Yung kung may problema sa pag-iisip, lalo lang hindi niya alam ang sitwasyon. Kasi even though you are overpowered, hindi ganun yung assessment mo at maaari talagang pwede ka pang manlaban. Pero just the same, for the fair benefit ng maayos na investigasyon, siguro ang gusto ko lang assurance na ibigay kasamang Rafi is that ito po ay iimbestiga na maayos. Alam ng police yung kanyang accountability and responsibility, pero sa ating side nga, napakahirap na sitwasyon. Ito yung makikita natin ngayon, yung dilemma at saka pati yung danger ang ating police sa pagsasagawa ng kanyang trabaho. Okay. I-set aside po natin yung ito pong panahon ngayon na meron pong ECQ at may mga violators at may mga dangers na maaaring mag-post po sa ating mga kapulisan. Halimbawa, sir, in normal times, now, may kaduda-duda pong kilos ang isang tao. Di po ba, para sa akin po ito, sir, lalapitan ng pulis, yung taong kaduda-duda, malapitan ho talaga para kumprantahin, hingihan ng ID, tanungin, taga saan ka, dito ka ba nakatira, anong trabaho mo, kumbaga sinasize up niya while talking to this person. At bakit ko sinasabi pong close dapat, close range? Dahil yung mga pulis natin, na alam ko, tinuturuan natin ng martial arts yan sa kanila pong training, di ho ba? Na para, kung halimbawa, yung bago makabunot yung tao, nandun na yung pulis natin na para ma-neutralize na agad using his self-defense tactics na naturo sa kanya sa training na para ma-neutralize niya yung taong hindi nagko-cooperate sa kanya mga pag-iimbestiga sa kanya. Opo. Yun nga po, situation po kasi yan. Kasi assuming po na ibang sitwasyon. Kasi po yung the point na humarap ka sa kanya and then makipagsagutan ka pa and then alam na dumaan ka sitwasyon na talagang pinadapa ka, hindi ka sumunod. Ikaw po ba yung nasa pulis halimbawa and then bubunutan ka, ano po kayong gagawin mo ngayon doon, di ba? Opo. So, these are the things na pinag-aan natin. Pero yun nga, Rafi, kung iyo pong mamarapatin, kasi po lumalabas na napakahirap po magpaliwanag. Kasi for our organization to conduct investigation, mas maganda po na sana na hayaan natin ang ating investigating body na magsagawa ng investigasyon. Dahil po yung mga detalye na ito ay mahirap naman ating pailahad dahil it will just give subjective view on the line. But rest assured, na no stone will be left unturned sa investigation po na gagawin. General, don't get me wrong. Ang sa akin po dito, I'm not accusing Police Master Sergeant Florendo ng pang-abuso. Hindi po. Ang sa akin ba, yung bang training, was he trained enough to do his job as a policeman
to confront a situation like that? Was he ready and trained and was he well equipped? Kasi usually nga po, pasensya na po sir, kasi ako nanonood lang ako, nag-observe ako, napapanood ko po yung real life na mga cops TV series na yung bang pagkukumplanta na dikitan at tinatanong, maraming mga tinatanong, sinasaysa po yung suspect o pinaghinalaan nilang kaduda-duda para kung halimbawa nagpakita ng hindi ka nais-nais, ayun po, nag-wrestling sila, hanggat wala pa akong pinapakitang baril. Kasi at that time, wala pa akong pinapakitang baril, ito pong victim. Wala pa. Although I agree, sir, na kung ako po nalagay sa sitwasyon na kung saan, alam ko na may baril na talaga, alam ko na talaga na may baril, and then siya po'y bumunot, talagang babarilin ko rin, sir, kung ako po nalagay sa sitwasyon ni Sergeant Florendo. I would have done the same. Pero before na dumating po sana doon sa sitwasyon na yon, sana, yun nga yung parang close contact with the person na suspicious po yung behavior and tinatanong-tanong. Kaya po sir, sorry sir, ako po I'm an advocate of equipping, giving proper equipment and gear sa mga policeman natin. Example po, kailangan po yung martial arts training and then dapat po meron yung mga ginagamit po sa mga police kasi wag lang po dapat baril, yung tear gas, tapos yung taser, stun gun, yung mga ganun po ba? Na para we don't have to use the gun, kundi nandiyan yung available sa kanila, tear gas, taser, stun gun, na to neutralize our policemen. Yan po yung matagal ko na sinasabi noong panahon pa. And at the same time, bulletproof vest para sa mga police natin. Sana. Yes, Rafi, tama po yun. So, parte po yung ating iimbestigahan. Maaring kung doon sa simula, ibang ginawa niya, pero depende rin po kung darating pa rin sa puntong yun. Kasi kung talagang pinakiusapan mo pa, hindi mo siya tumapa. So, darating pa rin sa punto na nagharap kayo, and then alam na may nakatutok, and yet, bubunod ka pa rin. So, well, Rafi, siguro po, ipagpapahingin mo, pero naintindihan ko po kung ang iyong gustong iparating. Opo. Pero ito po yung magiging bahagi ng investigasyon na gagawin. Hindi Okay. naman po nung sino, pati nga si IDG, Opo. ay tinasta dyan. At asahan po natin na ang ating nabang organisasyon ay talaga pong hindi mo magtotolerate sa mga pagkakamali, pero ito po yung mga pagkakataon na sinasabi nga natin na it has to be really investigated. Tama. Ayan, nakapagpaliwanag na si General Guillermo Eliazar. Iniimbestiga na po ng ating kapulisan. A, yung pong si Sergeant Florendo ay nakakonfine na po sa headquarters. And then B, yung kanyang baril po ay nakumpiska na. And then C, iniimbestiga na po ng mga otoridad, kasama na po yung CIDG at iba pa mga investigador. And then titingnan kung ano ba talaga ang nangyari. So yung pulis po natin, yung mga nakakataas lalo na, tinitingnan na po kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit nagkaganon at kung sino talaga may sala. And para kay General Eliazar, wala akong mangyaring cover-up dito. They will do the best they could para malaman po yung katotohanan. Nag-guess niyo po? Yun po yung stand ng PNP natin ngayon. And knowing General Eliazar, ako po'y malaking tiwala kay General Eliazar noong paman sa kanya po kapabilidad na para magsagawa ng patas na investigasyon. At ito po siya ay, alam ko po, disciplinarian po ito. Dinidisiplina niya po yung mga pulis na nagkakamali. So, tingnan po natin yung mga susunod na mga kabanata, ika nga, ano mangyari po sa investigasyon. Tayo po naman lahat nakatutok dito. So, General, ano pong mensahe niyo po sa pamilya po ni Corporal Ragos, sir? Kami po ay nakikiramay sa pamilya po ng ating kasamahang sundalo at ako rin po ay talagang sundalo din kay Winston Ragos. Alam ko po na nagsilbi siya sa ating bayan at siya po hindi natin matatawaran. Kami rin po ay nalulungkot na meron pa rin siya pinagdadaanan na mental problem na hindi naman kagustuhan ng lahat, pati na rin po yung kanyang pinagdaanan at pinaglingkuran at sabihin natin yung kanyang mga assignment. Ito po pangyari po ito ay hindi natin kagustuhan lahat at kami po talaga ay sobrang nalulungkot dito. But that is saying, ang aking po ay pangako sa kanilang pamilya, sa kanyang ina at sa iba pang mga kaibigan na ang investigasyon po ito ay talagang ayusin natin with the directive of our Chief General Gamboa, pati rin po sa SNG na kausap po rin po na asahan niyo po na magiging parehas po ang ating investigasyon. Ay ako po isang pulis na ating sundalo, talagang dugong sundalo at pulis at naiintindihan ko po ang sitwasyon. Nakakalungkot na itong dahil sa virus ito, dumating tayo sa ganitong sitwasyon. Sana po ay, tanggapin, magkaroon po tayo ng maliwanag na pag-iisip na itong investigasyon na namin po tututukan naman ay magiging parehas para sa lahat. So muli ang aming pakikiramay sa pamilya ni Winston Ragos at asahan niyo po yung aming pong simpati ay nasa inyo.
para po sa maging maayos na investigasyon ito. Okay. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po, General Eleazar. Magandang hapon po, General, sir. Maraming salamat po. Nanay Merlin, magandang hapon. Bago ang lahat po, kami po ay taus-pusong nakikiramay sa inyo. Sinabi po ng PNP na sila po ay gumagawa na po ng masusing pag-iimbestiga. Nire-recognize daw po ni General Eleazar na yung inyo pong anak ay isa pong veterano, sundalo, nagsilbi po sa Marawi. So malaga po yon. At least ni-recognize nila yon, yung ginawang pagsilbi ni Corporal Ragos. At yung pong si Master Sergeant Florendo ay iniimbestigahan na po yung kanyang baril ay nakuha na at siya po ay nakakonfine na lang po sa quarters habang iniimbestigahan po yung kanyang kaso. Ano pong reaksyon niyo po, Mami Merlin? Ako po ang nakakakilala sa anak ko, sir, dahil ako po yung buwan-buwan na nagsasakripisyo po sa kanyang mag-provide ng pangbayad sa pagpapa-injection, sir, na para lang umayos yung kanyang mood. Pero nang dahil po sa lockdown, hindi po na kaagad na naman na makapag-ano ng gamot, makahingi sa veterans dahil po sa sitwasyon ngayon. Si Corporal Ragos ba ang panganay o bunso niyong anak? Pang-ilan ho siya? Bali, po, sir, pang-anim na anak po. Okay. Kailan ho ba siya nag-join sa Philippine Army, ma'am? Nag-enlist po siya, sir, noong 2011 po, sir. Okay. Yun ho bang first assignment niya sa Marawi, madam? No po, sir. Na-assign po siya from 9th Division, General Headquarters ng Philippine Army sa Pili Camsor. After ng training niya, natapon po siya ng 31st Infantry Battalion, sir. Mm-hmm. At napunta po siya ng Labo, Cam Norte. Okay. Doon po sa malayo pa ng kabayanan ng Labo po. How many months po siya doon na-assign po? Mga ilang team lang po sila doon. Sa layo ng mga destino ay yung mga pinapatrolya po nilang bundok na critical area. May ilang buwan na po siya doon, nagkasakit po siya, tumawag po sa akin. At wala daw po silang gamot doon sa kampo nila. Tinangkaso po yun ng 2 linggo. Pero kahit may trangkaso po, tawag ng tungkulin, nagpe-perform pa rin po siya, siging patrol hanggang wala na siyang mainom na gamot doon. Pero wala pa, good pa po siya dyan. Tapos, nung time na po daw na, tumawag sa akin ang 31st, mismong sa headquarters ng 31st Battalion, kasi company sila. May tumawag po sa akin na taga 31st headquarters na yung anak ko daw po is kuhanin pupuntahan sa Labo Camsor. Kasi parang natutulala siya at dinisarmahan na ng kanyang CO at saka XO. Pinuntahan ko po, sir, sinama ko po yung anak ko ditong isang lalaki, yung kuya niya, kinuha namin. Dinala ko po siya, kinausap po ako ng CO, pinilit ko pong iuwi yung anak ko kasi nakikita ko po na parang hindi rin kami nakikilala, sir. Oh. So dinala ko po siya kahit hating gabi na, sir. Pumunta, dinala ko pa rin kasi alam ko naman po yung True Channel, dinala ko po siya sa 9th Division, Pili. Pagdating doon sa dispensary, sa hospital nila, kinausap ko yung doktor, hingi ako ng referral na dalhin ko siya dito sa Bilona Hospital. That time po, sir, at nasa 2011-2012. Ma'am, yung binabanggit mong mga insidente, yan po ba'y matapos na siyang manggaling sa Marawi o hindi pa siya nakapunta ng Marawi? Hindi pa po. Nag-umpisa po na nakarating siya ng Sagyaran po 2015, pero parang ulit-ulit na po siya, sir, na nakukonfine ng Bilona Hospital na nagtitrigger po yung niya. Bakit po siya nakukonfine sa Bilona, ma'am? Dahil sa stress? Opo, sir. At saka stress at saka yun nga, parang depression. Ngayon, inanuhan po siya, sir, ng doktor sa Bilona na nagkakaroon po siya ng schizophrenia. Pero kahit paano po, na nagkaroon po siya ng ganyan after ng confinement, okay naman po yung assessment ng doktor sa kanya, dinidestino pa rin po siya. Nakarating pa po yan ng Ticao Island. Okay, teka muna, mama. So, na-diagnose na siya na meron siyang schizophrenia and yet, dinidestino pa rin siya kung saan-saan at kasama pa rin sa pagdidestino sa kanya, yung sa Marawi. Pero hindi na po siya sa yung humahawak ng baril. Yung kayahan lang niya na driver. Light duties na lang po. Ina-assign din po nila sa headquarters mismo ng 9th Division
Sa Bonifacio, na-assign din po din siya dyan. Tapos halimbawa paglabas niya dito ng hospital sa Biluna, dyan lang muna siya sa parang headquarters ng Biluna, and then Bonifacio. Okay. So, yung pinaka-last duty niya, ma'am, ay sa Marawi. Pangalawa sa yung sa Marawi, sa Gyaran, sir. Pero hindi po din siya nagtagal doon, sir, kasi nakita nga niya po na napakadelikado po doon. May nag-ano pa nga yan po siya, sir, umalis siya nang hindi nagpaalam sa COP niya, naghanap-hanap siya ng masakyan niya na bus, hindi siya nagpaalam. Kasi kukunin siyang driver ng 6x, inatakot na siya dahil na-ambush na rin nga po yung tropa nila. Kaya umalis po siya. Inanuhan po siya na awol sana. Pero dahil sa may reason na ganun, umano na assess na naman nila na ganun, parang na-depress naman siya. So inano na nila na i-confine. After that, nag-okay konti, sa kanila po inano sa Tikaw na parang nag-escort ng ilang weeks po doon, sir. After that, inano na nila na mag-CDD na lang siya. Kailan po siya nilet go ng Philippine Army na dinischarge po siya? Ang decision po ng board ng mga doktor dito sa Bilona, sir, noong 2016. So lumabas po yung order niya ng CDD retirement is January 16, 2017. So, nung 2017, dinischarge na siya, tapos binigyan siya ng mga medication, mga Opo, gamot. sir. Opo. Iniinom niya ba yung mga gamot na yon? Opo, sir. Kaya lang po, ang binibigay minsan sa kanya, good for 1 month lang or 2 weeks. Tapos kailangan ibalik ulit siya, another resita, another check-up, and then resita ulit po. Minsan po, nauwi siya ng Bicol, siyempre minsan wala din pera, kasi nung kahit may retired na po siya, sir, hindi po pa naman nalakad kaagad-agad din ang benefits niya, na lahat ng benefits niya na magkaroon siya ng pensyon, na-approve na lang nung 2018. Nakuha niya rin yung 2017 na balik pipensionin niya. Pero dahil sa dami din ng utang niya, wala po siyang pinipensyon ngayon dahil dinididak po yung lahat sa ano niya. Kaya ang hirap din po na minsan di makabili siya ng gamot galing ng Bicol, pabluwas po dito. Kaya po lumuluwas-luwas po dito sa atin niya dahil inaano ko po na malapit lang siya dito kasi ako sa Cavite po ako, sir. Malapit siya dito, malapit lang papuntang veterans para makapag-avail siya ng check-up at libreng gamot po sa veterans dahil nga po retired na siya. Ano po yung mensahe ninyo sa mga kinaukulan na mag-iimbestiga dito? Sana po, sir, maging fair naman sila. Huwag po nilang wala pong baril yung anak ko, sir, dahil wala pong kakayahang bumali ng baril. Sigarilyo nga lang humihingi siya dito sa mga kaibigan niya. At kami pong pamilya niya, sir, hindi naman po kami magkukonsinting bigyan siya ng baril o magkaroon kami ng baril dahil alam namin may diferensya sa risky rin po sa amin bilang pamilya niya. Kaya sana po, maging patas naman po sila. Ang akin lang, sir, kung sakaling nag-resist man siya doon, ano man yung mga nagawa niya, kung mayroon man, dapat kahit binaril na lang nila, lumpuin nila ng dalawa yung paa niya. Huwag lang po sana doon sa ikakamatay niya. Alright, so with that, kami po ay sa muli, nagpaparating po ng aming pakikiramay. Saan po kapalibing hindi rin po namin malamayan. Nandoon pa yung bangkay niya sa Purinaria. Ngayon po may tumawag po sa akin na taga Bonifacio na doon pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayani. Binigyan po ako ng requirements na lalakarin ko ngayon na kunin ko sa G9, sa GHQ, Campaginaldo at sa Utag. Hindi lang po ako makagalaw ngayon. Actually, punta sana po ako. Kaya lang wala po akong baka harangin po ako. Wala po akong masakyan. At harangin po ako dyan dahil lockdown nga po. Paano ko ipoprovide? Kailangan mailibing na rin sana bukas or Saturday. Hirap na hirap po kami. Ma'am, magpapapunta po ako ng reporter namin dyan. Lahat po ng klaseng tulong na kailangan ninyo, ibibigay po namin. Sasakyan, kung kailangan niyo po ng pera, bibigay po namin, ma'am. Tutulong po kami, magigpag-unayan po kami sa Philippine Army para mailibing po sa libingan ng mga bayani. Total, nangako pala yung Port Bonifacio para mailibing po kung saan talaga nararapat mailibing po si Corporal Gragos. Meron po isang reporter ko kukontak po sa inyo. Lahat po ng klaseng tulong na kailangan niyo para mabuo po yung mga requirements, malibing po sa libingan ng bayani ng inyong pong anak at mabigyan din po namin kayo ng financial assistance. Sir, mahiling pa po ako. Sige po. Tungkol po sa investigasyon, may pumunta po dito kanina ng Napolcom. Tinanong po nila ako kung nagbigay ba ako ng salaysay doon tungkol lang po sa ni Winston Ragos, yung pagkatao.
Opo, sabi ko. Tapos, tinanong niya kung, sa bagay ang napulkom po, sir, di ba po sa administrative po sila? Opo. Ayun po, tinanong po ako kung nagpirma daw po ako ng certificate of non-forum shopping na kung saan po gusto ko na magsampa ng kaso. Eh, ito po ngayon yung pagkakataon talagang kahit wala pa po mga media, kayo po talaga ang pinaano ko sa po ko na sana mahastag po sa inyo dahil nagtitiwala po ako sa inyo na patas po kayo. Salamat at tanggapin ko po kung ano yung kahinatnan. Kayo lang pong inaasahan naming mag-iina, sir, dito. Katarungan lang po kay Winston, sir. Kasi talagang si Winston, sir, wala po. Sumpong-sumpo. Hindi po siya masamang tao. Sa totoo lang, sir, sabihin ko sa iyo kung anong sabi niya. Nung pumasok siya ng sundalo, bakit ka pumasok ng sundalo? Mama, sabi niya, magre-retiro na ako. Ayaw kong pumatay, ayaw kong mamatay. Eh bakit ka pumasok? Mama, gusto ko lang magkaroon sana ng marangal na trabaho at mayroong sasahurin. Yun naman pala. Sige, ayan na, binigyan ka na naman, nakaretiro ka. Sabi ko, ayusin mo yung sarili mo, tulungan mo yung sarili mo. Uminom ka lagi ng gamot para laging on good mood ka na hindi Ngayon minsan matigas din ang ulo. Kahit mayroon pang inumin na oral, hindi niya po ininom. Minsan hindi siya nakakatulog. Bawal po sigarilyo, bawal ang soft drinks. Minsan matigas ulo, manghingi ng soft drinks, iinom. Kaya minsan nawawala talaga siya, sir. Andiyan nang bigla siyang iikot. Ugali niya, sir, yung ikot siya, mag-march, biglang sasaludo. Minsan nandyan lang siya sa duyan, kakanta-kanta. Kunwari parang may laban, gumaganon yan, sir. Yung biglang iikot na magtuturn ng ganon. Yan po yung niya, attitude niya, sir. Kaya minsan sa taong mga hindi nakakaintindi, kaya nga sabi ko sa mga kapatid niya, lagi niyong bantayan si Ton, sundan niyo kung saan. Kasi talagang nag-isip din yan, tumatakbo ng hindi natin alam kung ano-ano yung mga pumapasok. Meron pong isang reporter pupunta dyan sa inyo, may pag-uusap sa inyo. Lahat po ng tulong na kailanganin niyo po, bibigay po namin, pati sasakyan, financial assistance, lahat-lahat po. Okay, ma'am, para mabuo na lang po yung requirements din na mailibing po sa libing ng bayani si Corporal Ragos. Wala na kayo po problemahin, ma'am. Punerarya, sasakyan, lahat po. Gagastusan ko po yan. Okay? Kasi sir, thank you po. Taos pusong pasasalamat namin, sir. Kayo lang po talagang inaasahan ko, inihintay ko po, sir. Kaya sabi ko sa apo ko, Chay, ikaw ang marunong sa cellphone. Ikaw, maraming medyang nagsipuntahan dito, sir. Pero kayo lang po muna, kayo lang ang ko. Kung ano man po yung tatanggapin ko po. Opo, ma'am. Sige po, ngayon pong araw na ito, may pupunta pong reporter dyan. Magandang hapon po sa inyo, madam. Ingat po kayo. God bless po. Salamat po. Major Monsalve, magandang hapon po, sir. Major. Magandang hapon po, sir. Major, nandyan ho ba si Police Master Sergeant Florendo? Kung okay lang bang makausap siya? Hindi po siya. Nandun po siya sa station niya, doon sa PS5 Fairview Police Station po siya. Okay. So far po, ano na po yung findings sa ginagawa niyo po yung pag-iimbestiga? Gawin po yung investigation namin dito kasi namin yan, i-consolidate namin lahat ng statement, mga evidence, para makagawa kami ng investigation report. Sa inyo pong pagtatanong-tanong at pag-review po sa video, ano na po, kahit papaano, nakapagbigay na po kayo ng like a picture kung ano bang nangyari, bakit, paano, di ba? Oo, kasi yung video naman po, makikita po muna natin, lalo ang video, CCTV, that is an evidence speak by itself. Malaking tulong yan sa pagresolba ng isang krimen o paggawa ng isang investigation report. Na i-corroborate ng mga statement. Nagko-corroborate po doon yung mga statement. Na makikita naman po nyo na si Master Sergeant Florendo talagang pinapasurrender niya itong suspect fatality. Okay. Dito sa pangyayaring to. Okay. Na talagang sinasabi niyan dumapa. Dapat isinubmit sana nung suspect naman yung sarili niya kasi una naka-uniform yun. Opo. Police yun. Opo. Major, tatanong ko lang sa iyo. Ano ba yung itinuturo po sa training sa mga police, yung police operational procedure, sa pag-confront po sa isang tao na hindi mo pa alam kung may baril o wala at suspicious po yung kanyang behavior? How would you confront that person sa inyo pong training? Kaya nga titingnan mo doon, yung ginawa niya, di ba nakadistance siya, nakatutok yung baril niya, at inaano niyang dumapa. That is, tama yung ginawa niya. Pinadadapa niya para pagdating doon, pag nakadapa na siya, at makukontrol mo na siya, maaaring pusasan mo na siya.
Sorry Major, medyo nagdi-differ tayo ng opinion. Hindi po ako nag-train sa PNP. Ako po base lamang sa akin sentido común at nakikita ko po sa mga telebisyon, mga real life na mga police operations. Ang pagkakaalam ko Major, kapag halimbawa mayroong isang suspicious person with the suspicious behavior, lalapitan niya ng pulis at tatanungin, ano bang ginagawa mo rito? Anong pangalan mo? Pwede ba makita ang ID mo? Lalapitan po ng malapitan. Kalahating di pa po yung pagitan. Bakit po kalahating di pa? Para in case po, meron siyang gagawin na hindi ka nais-nais, agad-agad ma-neutralize. Gamitin po yung natutunan sa self-defense kung paano po ma-neutralize sa isang tao na magpo-post ng harm sa iyo na hindi naman siya armado. Ang ginawa kasi ng tao ninyo, pumunta siya sa malayo, bumunot agad ng baril, na wala pa naman siya nakikitang baril doon sa possession ng tao. Ano ba yung nakapaloob sa rules of engagement na itinuturo po sa ating kapulisan? Oo, yun nga po. Yung kung yung may imminent danger ka na sa buhay mo, pwede kang to use of excessive force. Now, Major, I'm not saying na abusado po si Master Sergeant Florendo. I'm not. Trust me. Okay, with all my heart. I'm not saying abusado siya. Ang sinasabi ko lang dito, malamang hindi niya po nagamit yung kanyang training nung siya pumasok sa PNP or wala tayong ganong klaseng training kung paano po mag-react. Tinuturo sa inyo ang mga pulis sa ganitong klaseng sitwasyon na meron kayong nakitang tao, kaduda-duda po yung kanyang pagkikilos, paano kumprantahin. Kasi po, ang nangyari palagi sa atin ngayon, kapag meron tayong nakita kaduda-dudang reaction ng mga tao, ang unang isip agad, palaging baril, puro baril na lang. Maganda nga ang nakausap namin kayo. At least makakakuha kami ng mga input sa inyo. Patuloy pa sir kasi yung investigasyon po namin. Apo. So Major, ang sigaw po ng sambayanan, of course kasama na po dyan, yung pong si Miss Merlin Ragos, yung nanay, yung patas lang po na investigasyon. Opo, maasahan po niyan. Ang ano naman po ng SIDO, ang purpose lagi ng investigation is to seek justice, to seek the truth and deliver justice. Okay. Ako po ay supporter po ng ating kapulisan. Apo. At ating ng kasundaluhan. Especially natin pulis sa panahong ito na meron po ECQ. I'm your supporter, Major. Pero ang sa akin at the same time, dapat meron ding nagagamit po yung training na natutunan po nung pamasok po kayo sa PNP. Salamat po, Major. Salamat po. Okay. Magandang hapon po, Major. Ito po yung paulit-ulit na sinasabi ko na it's about time na magkaroon po ng rigid training. Kumbaga dadaan sa butas ng karayom ang isang tao bago siya maging pulis. And kailangan po armasan natin ang ating kapulisan. Kompletong armas. Kasi po pag nakikita niyo po yung mga pulis natin dyan nagpapatrolya, ikukumpara mo po ng mga pulis sa ibang bansa tulad halimbawa sa Amerika, naku po, nakakahiya. Ang tamang patrolman dapat, meron po siyang bulletproof vest, meron po siyang tear gas, meron po siyang taser, meron po siyang flashlight, meron po siyang radyo, at meron po siyang body cam. Yun pong ideal. Pero hindi naman tayo mayaman bansa. Kahit man lang sana yung taser at tear gas and then turuan po sila hindi lamang po sa self-defense kundi paano po gumamit ng mga tools na available sa kanila sa tamang oras. Nandiyan na din po yung rules of engagement. Nakikinig ka naman. Yes. Kanina, ano yung take mo sa kaso mo? Para kaalaman na rin siguro ng mga polis. Sa punto na ang tingin nila suspicious na ang person, acting suspiciously, pwede nilang gawin ang sinasabi nilang stop and frisk or ang Terry search ang tawag nga nila. Itong Terry search ay para sa protection ng polis. Kapag may probable cause sila to believe na ang taong ito ay malisyoso at may gustong gawin, pwede nilang itigil, i-frisk, at humingi kung ano ang pakay nila sa lugar na yun. Hindi na dapat nila tinutukan na gano'n. They could have stopped and frisked. Okay. Yan po. Opinion ng ating in-house lawyer.